Sa video nito, pag-uusapan natin yung mga pros and cons. Ano ba yung magaganda sa pagbablog? Kasi alam naman natin, di ba? Sa pagiging isang content creator or YouTube vlogger, malaki talaga yung potential na pwede mong kitain dito. Yung iba nga, nagpo-full time na sila dito eh. Kasi yung kinikita nila sa pagbablog, mas malaki pa dun sa trabaho nila. So ano nga ba yung mga pros and cons? Number one guys, na nagustuhan ko dito. Hindi ka gagastos dito ng malaki. May camera ka, yung cellphone mo, kahit luma na yan, basta okay pa naman yung camera niya. Tapos matagal pa naman malubat, pwede na yan. Pwede mo na yan gamitin na tool para makapag-vlog ka. Tsaka syempre, kung wala kang wifi, yung data, pwede na yan. Number 2, guys, para ka nang mayroong isang TV station. Kasi di ba mayroon kang YouTube channel. Parang mayroon ka ng isang TV station na ikaw yung mag-manage, ikaw yung CEO, ikaw yung magde-decide kung ano ba yung diskarte na gagawin mo dyan. Anong video yung i-upload mo, di ba? So, napakaganda kasi wala ka namang malaking pera or kapital, pero magkakaroon ka ng isang channel na napakalawak ng pwedeng marating. Kasi kapag nakapag-create ka na ng branding, lumaki na yung channel mo, pwede kang mag-promote ng negosyo mo, di ba? Sa channel mo mismo. Eh, yung viewers mo, pwede makaabot yan sa Amerika, di ba? Kahit isang bansa man yan, pwede. Number 3, guys, malaki talaga yung pwede mong kitain dito. Pwede kang kumita dito ng 6 digits. Yung iba nga, million pa yung kinikita at nakabili na ng sasakyan, di ba? Nakapagpatayo ng bahay. Sineryoso kasi nila, inaral nila yung pagiging vlogger. Number 4, guys, na masasabi natin pros, kahit wala kang pinag-aralan, ano man yung tinapos mo, pwede ka dito. Hindi dito kailangan ng NBI clearance, ng diploma. Di ba? Yung mga hinihingi sa trabaho na kapag mag-a-apply ka, dito wala na, hindi na kailangan yun. Di ba? Ikaw mismo, tapos cellphone mo lang, load, pwede na. Pwede ka na makakapag-create ng video, di ba? Number 5 na magugustuhan mo talaga dito. Kapag na-i-upload mo na yung video mo, as long as may nanonood niyan, kahit natutulog ka na, may pumapasok pa rin sa'yo na pera. Yung 1 million views daw, pwede kang kumita doon ng 30,000 to 50,000 o mas mataas pa doon, depende sa niche or sa kung gaano kahaba yung video mo. Number 6 guys, may improve mo yung sarili mo. Yung skills sa pag-edit ng video. Tapos, yung sa personal development, matuto ka dito magsalita. Yung way ng pagsasalita mo, pwede mong i-improve, di ba? So, malaking bagay kung nung una mahihain ka, di ba? Naging content creator ka. Talagang may mababago at may mababago sa pagsasalita mo. Paano ba yung sa tingin mo, ito pala yung dapat kong i-improve para mas magandang tinan, possible, mas marami pa yung manonood sa'yo. Kasi, kumbaga, may natututunan sila sa'yo. So, yun guys, yung 6 muna na masasabi kong magandang bagay na makukuha mo dito pag ginawa mo yung pagiging isang YouTube vlogger. Ngayon, doon naman sa cons, unang-una guys, nandyan yung mga basher. Kahit wala ka namang ginagawa sa kanila na masama, talagang may masasabi at masasabi silang hindi maganda sa'yo. So, ang pwede mo lang gawin, huwag mong papansinin. Di ba? Huwag mong dadamdamin yung mga masasamang bagay na sinasabi nila sa'yo. Kasi kung papatulan mo yan, baka makapagsalita ka pa ng hindi nila magugustuhan. Hindi matatapos yung conversation, di ba? Ano na lang, pulutin mo na lang yung sa tingin mo makakatulong sa'yo para mag-improve ka. Tapos, number 2, hindi madali. Yung requirements pa lang ni YouTube na 4,000 watts hours, tsaka 1,000 subscribers. Medyo malaki yun, guys. Hindi ganun kadali. Talagang kailangan pag-aralan mo muna. Seryosohin mo. Dadating naman sa time na kapag nagkaroon ka ng routine na halimbawa, sa isang araw mag-upload ako, kailangan 2 video. O kahit sa loob ng 1 linggo, kailangan makapag-upload ako ng 4 na video. Tapos, pinag-aaralan mo pa yung pwede mong i-improve. Diba? Mas madali mong mai-hit yung requirements ni YouTube. Diba? Pero talagang kailangan mo din dito ng patience. Kasi, yung oras na gugugulin mo sa pag-edit pa lang, diba? Hindi din ganun kadali. Number 3, syempre, gagastos ka din dito. Kung hindi ka naman naka-wifi, sa data, gagastos ka.
sa load. Pero maliit na bagay lang naman yun guys, lalo na kung passion mo yung ginagawa mo. Diba? Walang ano yun, walang masyadong epekto yun yung gagastusin mo na hindi naman ganun kalakihan. So yun muna guys yung isi-share ko sa inyo. Yung base lang naman yun sa napansin ko at na-encounter ko nung ginagawa ko itong pag-YouTube. At kung napapansin nyo, nasa 3,000 pa lang naman yung subscribers natin. Kasi pinag-aaralan ko pa din naman at marami akong kailangan improve. Yun lang muna yung ma-share ko sa inyo. And thank you guys sa inyong panonood and God bless.